really miss you, Samantha. Gustong gusto kitang puntahan but I know you ask for space. Ano naman ni Carlo habang kumakain sila. I miss you too, Carlo, and I'm really happy to see you. Wika naman ni Stella na nakangiti. Kumain ka ng kumain. Look at you, ang payat mo. Sagot naman ni Carlo. Tahimik lang nakikinig si Blake sa dalawa. Halata namang tuwang-tuwa si Carlo na makita ang asawa niya. Wala siyang magawa kung hindi ang manahimik sa isang tabi. Blake felt out of place. Halos mabununan lang siya na magsalita ulit si Carlo. I still love you, Samantha. Until now, there has been no one but you. Ani Carlo sa seryosong sinasabi. Nasa mid naman si Stella sa narinig. Carlo, ani Stella. He just smiled and held Stella's hand. That will never change, Samantha. Ako mag-aatid sa'yo after we eat. Ang tagal kitang hindi nakita eh. Dagdag pa ni Carlo. Puro ka talaga kalokohan. Kumain ka na nga ng Carlo. Wika ni Stella sa kanganitian ng binata. Nagit-ngit naman sa inis si Blake. Siya dapat mag-aatid sa asawa at hindi kung sinong lalaki. Wala naman sa magawa dahil kaibigan na rin to ni Samantha. Na matapos silang kumain, nagpaalam sumaglit si Stella upang pumunta sa washroom. Waiter, bill nga. Ani Blake sa waiter. Ako na, Blake. I insist. Ani naman ni Carlo. No, I asked Samantha for lunch and I will be paying for it. Matigas namang sagot ni Blake. I insisted on joining your lunch so I'll pay for it. Tila baliwala namang sagot ni Carlo. I said no, Carlo. I will pay for my lunch. Pinagdiinan pa ni Blake ang salitang wife. Your wife? Who the hell are you kidding? Kaibigan mo siya, Blake. Kaibigan mo na lang ngayon. Your wife is long gone and I intend to make her mine. Ani Carlo na may halong babala. You son of a bitch. Sigaw naman ni Blake na akmang susugurin si Carlo. Watch it, asshole. Kasalanan mo kung bakit siya nawala sa'yo at ilagay mo to sa kokote mo. Hindi mo na siya makukuha. Sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong ilalayo ko siya sa'yo. Sapat na para hindi ka na niya maalala. Ganti naman ni Carlo. Noon naman dumating si Stella. Are we all set? Shall we? Tanong ni Stella na hindi napansin na muntik na mag-away ang dalawa dahil nanahimik na lang dalawa. Waiter, where is the bill? Tanong ni Blake. Sir, it's been settled. Sagot ng waiter. What? No. I'll pay for it. No need, Mr. Alarcon. It's on the house for Countess Stella. Wika na isa na lalaki. Who are you? Tanong ni Blake. I am Darius, Countess Stella, the manager and owner of the restaurant and a very good friend of Duke Alden. Wika pa na may-ari na hindi na pinansin si Blake. Oh, hi. Unfortunately, he's not here, Darius, but he will be back soon. I will let him know I run into you. And thank you for the treat. The food is really great. Wika ni Stella. Thank you, Countess Stella. It is an honor for us. Ano naman ni Darius? By the way, these are my friends, Blake Alarcon and Carlo Barrington. And guys, this is Darius. Ana Stella. Nice to meet you, Darius. Wika ni Carlo samantalang hindi naman kumikibo si Blake. The honor is mine, but are you related to Belinda Barrington, the renowned curator? Tanong pa ni Darius. Yes, indeed. She is my mother. Sagot ni Carlo nakangiti. Really? That's great. Maybe you can send my invitation for my mother's party in 3 weeks? You guys should go. I will send you the invitation. Wika pa ni Marco. Thank you. I will let her know. Sagot ni Carlo na makarating sila sa parking lot. Sinubukan pa rin siyang ihatid ni Blake. Ako na maghahatid sa'yo, Samantha. No, I'll bring her home. Ako na bahala sa kanya. Let's go, Samantha. Ani Carlos na may hawak sa kamay ni Stella. Don't touch her, asshole. Sigaw ni Blake na makitang hinawakan ni Carlo ang kamay ni Stella. You are the asshole, so back off. Mariing sagot ni Carlo. Can the two of you stop? Look, may sarili akong driver at uuwi ako mag-isa. Tsaka inaasahan kong tawag ng boyfriend ko. You two can go on your own way. Wika ni Stella na tila nainis sa inaasal ng dalawa at agad din niyang binawi ang kamay niya kay Carlo. But Samantha, no buts, Carlo. I'll see you soon and I'll visit Tita Belinda as well. Alright, give me your number. I'll call you. Wika ni Carlo kaya wala na nagwa si Stella. Samantha, just let me take you home. Singit ni Blake. No, Blake. Nagmamadali na rin ako. I will chat with Alden. Sagot ni Stella at sumakay na ito sa kotse niya. Nang makaalis si Stella, saka nagtalon dalawa. Ano bang problema mo, Carlo? Can't you just let it be? Bulyaw ni Blake sa dating kaibigan. Why should I? Sasaktan mo lang ulit sa Samantha. Besides, I told you before, right? If you let her go, I will take her away from you. I love her, Blake. I love her before and I love her until now. Sa ating dalawa, sino sa tingin mo mas mabuting lalaki para kay Samantha? Alam kong alam mo ang sagot, Blake, at iiwan ko sa iyong pag-iisip na yon. Ani Carlo saka tinalikuran si Blake. Hindi na nakapagsalita pa si Blake dahil alam niya mga pagkukulang niya, but he cannot give her up. He just can't. Nang makarating naman si Stella sa Villa Contessa, agad siyang dumiretso sa kanyang silid. Binuksan niya agad ang kanyang laptop waiting for Alden to go online. Hi babe, how are you? I miss you.
Bati naman agad ni Alden. I'm good. I miss you too. When are you coming back? Tanong naman ni Stella. I just got here. Miss me that much? Naman ni Alden na nagbibiro. Yeah, I do. At may gusto sana akong sabihin. Are you alright, my lady? What is it? Tanong ni Alden na biglang nag-alala. I talked to Blake. Panimula ni Stella. Hindi naman sumagot si Alden pero deep inside kinakabahan na siya. Pinatawad ko na siya, tilanin niya ako sa sementeryo kung nasan ang anak namin. He brought me in the cemetery where our son lies. Ayoko na magtanim ng sama ng loob. Napagod ako dito. Mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Gusto lang kitang mahalin ng walang pumipigil sa akin. Not even my past. Sinabi sa akin ni Blake na mahal niya ako, pero ikaw nakikita ko na marinig ko ang mga salitang yun. How can a man like you loves me this much? Narealize ko kung gaano ako ka-blessed. Inalok ko sa kanya ang aking pagkakaibigan alang-alang sa aming pinagsamahan noon. Sana maintindihan mo ko, Alden. His grandfather means a lot to me. Siya naging haligi ng pinanghahawakan ko sa mga pinakamadalim na oras ng buhay ko. Gusto ko na maging mapayapa siya na kahit na hindi ako naging asawa ng apo niya, kaya ko pa rin maging kaibigan. Mahabang sadness Stella kay Alden. I love you, Stella. Alam mo na nandito lang ako para sa'yo at hindi darating ang panahon na hindi kita maintindihan. You made my heart at peace, babe. The fact that you can tell me this, I know that I am right here for never doubting you. I am just loving you more and more each day. Thank you for being honest with me. Ani Alden na natutuwa na hindi naglilihim sa kanyang nobya. Kahit pang totoo'y alam na niya dahil sinabi yun sa kanya ng papa nito. I really miss you right now, Alden. Please come home. Sagot ni Stella. I will, Stella. And home is right beside you. Bigyan mo ko ng isang lingkod, pupunta na kita dyan. Hindi ako mag-i-stay dito hanggang matapos ang convention. Tatapusin ko lang ang trabaho ko, uwi na rin ako sa Pilipinas. Pangako. Thank you, Alden. By the way, we also had lunch. Blake and my other friend, Carlo. You will meet him when you get here. Ano naman ni Stella? Whoever they are, I am the luckiest guy of all. Dahil ako ang pinilit minahal mo. And that's all that matters to me. Nakangiting wika ni Alden. No, I am the lucky one. Dahil mahal na mahal mo ko at wala na ako mahihiling pa. Sagot ni Stella na nakangiti sa kasintahan. You tease? It makes me wanna skip the whole convention and just fly there to be with you. Sagot ni Alden nakipagbiro na kay Stella. Then come here, I'm waiting. Wika ni Stella na lalo pang biniro si Alden. I love you so much, Stella. I love you too, my duke. Go get some rest now, my lady, at huwag kang mag-alala. Makikipagkita ko sa matandang alarkon pagdating ko dyan. Gusto kong pasalamatan siya sa pag-aalaga sa'yo. Thank you. Steve Ball, my duke. Dream of me. Sagot ni Stella. Countess Stella, nakahanda na pong sasakyan para sa pagpunta niya sa mga bata sa Samar. Wika ng isang tagapaglingkod. Salamat, Manang. Pababa na rin po ako. Mahal na Kontesa, sigurado po ba kayo? Baka po kasi delikado para sa inyong pumunta doon. Ani naman ito. Huwag kang mag-alala sa akin, Manang. Kailangan ako ng mga batang yon. Isa pa malapit talaga sa puso ko mga bata. It is also my responsibility as the Countess of Lamarche. Duty calls. Ani pa ni Stella. Ikaw ang bahala, pero mag-iingat ko doon, mahal na Kontesa. Ani pa ng tagapaglingkod. Opo, Manang. Samahan mo ako bumaba para makalis na kami. Ilang oras na nakalis si Stella nang dumating si Blake sa Villa Contessa. Mr. Alarcon, wala po dito si Countess Stella. Wika ng tagapaglingkod. Nasaan siya? Tanong naman ni Blake dahil alas 6 pa lang na umaga. Nasa airport na po siguro siya. May commitment po kasi siya na tutulong sa mga bata doon sa Samar. 3 araw pa po bago siya bumalik. Ani naman ito. Umalis na rin si Blake at nagtungo sa kanyang opisina pero hindi siya mapakali. Gusto talaga niyang makita si Samantha. Rosalie, pasok ka muna dito, may ipapagawa lang ako. Wika ni Blake sa intercom ng kanyang opisina. Ilang saglit lang pumasok naman agad ang sekretarya. Ano po yon, Sir Blake? Tanong naman ito. Samantha is out of town. Nasa Samar daw. Can you check on where exactly? Pakisabihin na rin ng pilotong papunta ko ng Samar. Wika ni Blake. Sige po, sir. Sana magkaisa po kayo ni Ma'am Samantha. Sagot ng sekretarya. This is my chance. Walang Alden at Carlo na gustong kumuha sa kanya. Mahal na mahal ko talaga siya, Rosalie. And I will do everything to win her back. Ani naman ni Blake. Good luck, sir. Kaya niyo yan. Nakita ko kung gaano nakamahal si Ma'am Samantha. Hindi naman yun basta-basta mawawala. Sagot ni Rosalie na nakangiti. Thank you, Rosalie. You're really the best. Nalaman din ni Rosalie ang destinasyon ni Samantha kaya nagmamadali na rin sumunod doon si Blake. It is in a remote area na hindi talaga galaan kadaling maabot ng tulong. Na makarating doon si Blake, malayo pa rin ang nilakbay niya. Tila mo bundok iyon at liblib lang ang lugar. You are really something, Samantha. Hindi ko akalaing pati ganitong lugar makakaya mong puntahan. Wika ni Blake sa sariling na nakangiti, so proud of his wife.
Blake has been accompanied by some locals para makarating doon. Si Stella na may nag-uumpisa na magbigay ng tulong. May kasama siyang 2 doktor, 2 dentista at 7 katao na tutulong sa pagkukumpuni ng mga bahay doon. May mga dala rin silang pagkain para pagsalusaluhan nilang lahat at mga gamit para sa mga tiga doon lalo na ng mga bata. Kasama pa rin ni Stella mga bodyguards niya. Pwede ba akong tumulong? Tanong ni Blake kahit na hindi pa siya nakikita ni Samantha. Oo naman, salamat. Blake? Laking gulat ni Stella na makita si Blake doon at may mga kasama rin upang tumulong. Ako nga, Samantha. Ani Blake na nakangiti. What are you doing here? Tanong ni Stella na hindi pa rin makapaniwala. I followed you. Sagot ni Blake na ngiti-ngiti pa rin. You are not really a fan of lame excuses, are you? Too honest. Ani Samantha nakangiti na. I guess so. Kaya halika na tutulungan na kita. What are you cooking for them? Tanong ni Blake. Sopas para sa kanila. Look at the children. They need to eat. Hindi sila nakakain na 3 beses sa isang araw. Babies are even fed with coffee. Malungkot na sad ni Stella. You really have a good heart, Samantha. Kaya halika na tutulungan na kita dyan. And what exactly are you gonna do, Blake? Tanong naman ni Stella na agawin ni Blake ang sandok sa kanya. Cook? Ani Blake na mas mukhang tanong kaysa sa isang sagot. Do you know how to cook? Tanong naman ni Stella na tila may duda. No. Sagot ni Blake na naging dahilan ng pagtawa ni Samantha. No? And how do you think you can help me? Ani Samantha ang natatawa na. I am a fast learner and I'm hoping you can teach me. Sagot ni Blake na natatawa na rin sa sariling kalokohan. Get out of here. Help somewhere else. You are useless in the kitchen and I should have seen that coming. Wika ni Stellang tawa ng tawa. Kahit hindi sanay sa mabigat na trabaho si Blake, masaya siyang tumulong. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain. Nang matapos, inabutan niya sa Samantha na nagpapahangin kaya nilapitan niya ito doon sa may burol na walang tao. Samantha? Ani Blake? O, ikaw pala Blake. Tapos ka na bang kumain? Oo, pasensya ka na nga pala doon sa restaurant. Ani Blake pero pinigilan na Stella ang anumang sasabihin nito. Okay na yon. Salamat sa pagtulong. I really did not expect it. Ako dapat magpasalamat sa iyo. This is all new to me. You opened my eyes how simple things for us can meet a lot of others. You really amused me, Blake. Noong una hindi ko akalaing hingi ka ng tawad, ngayon naman, here is a new side of you that I've never seen before. Sagot ni Stella. I guess naging makatao na ako. Hindi ako santo. Kung hindi dahil sa iyo, siguro hindi ko maiisip na gawin ang lahat ng ito. Tama pala talaga yung lagi na sinasabi, no? Madaling maging tao pero mahirap ang pagkatao. Ani naman ni Blake. You've changed a lot, Blake. We all do. You are a much better Blake right now. Wika pa ni Stella. Yeah, we all do. Like you. Malayo man ang narating mo pero kailanman hindi nagbagong puso mo, Samantha. Ikaw pa rin ang tinitubok ng puso ko. Hindi na natin maibabalik pang nakaraan, Blake. Sa sobrang sakit na naramdaman ko noon, pakiramdam ko, kulang na lang mamatay rin ako. Ani naman ni Stella habang nakatingala sa mga bituin. Tumayo si Blake at tinarap si Stella na ikinulong ang mukha gamit ang 2 kamay nito. Alam ko kung gaano kalaking kasalanan ko sa'yo. I consider myself lucky na nagawa mo pa akong patawarin. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Ikaw lang minahal ko ng ganito, Samantha. Ikaw lang. Ani Blake habang diretso nakatingin sa mga mata ni Samantha. Habang nakatitig si Blake kay Stella, ramdam niya ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso. Hindi maipaliwanag ni Samantha ang nangyayari, pero pamilyar ang pakiramdam na yon. Masyadong pamilyar na nakakatakot siya sa nararamdaman niya ngayon. Kaya umiwas sa lamang siya ng tingin dahil pakiramdam na Samantha, hindi niya matatagalan ng mga titig nito. We should get going, Blake. Baka hinahanap nila tayo. Ani Stella sabay iwas kay Blake at nagmamadaling tumayo at umalis doon. Naiwan naman mag-isa si Blake sa burol, feeling all sorts of emotions. Kahit konti ba, Samantha, wala ka na talagang nararamdaman para sa akin? Bulong ni Blake sa sarili. Nang nasa sarili niyang tense sa Samantha, hindi naman siya mapakali. What am I feeling right now? Parang ang sikip-sikip ng dibdib ko. Talong ni Stella sa sarili habang pikit ang mga mata, ang mga kanya ay nakatikom sa kanyang bibig. Hindi din na nakakatulog na maayos ang gabing iyon. Paulit-ulit lang niyang nakikita sa kanyang isipan si Blake habang hawak itong kanyang mukha at malapit sila sa isa't isa. Tapos na ako sa iyo, Blake. Tapos na tayo. Kinabukasan, tuloy nilang pagtulong sa mga tao. Iniiwasan ni Stella si Blake. Kung nasan ito'y sinisiguro niyang malayo siya. Kapag naman nakikita niyang papalapit ito'y umiiwas siya. Nang hapong yon, hindi na nakatay si Blake. Ramdam niya ang pag-iwasan niya ng asawa kaya na matapos ang hapon at di niya ito makita, alam niyang pumunta na naman ito sa may burol. Hindi nga siya nagkamalit ng doon ito. Nilapitan niya si Stella pero natiling nakatingin lang siya rito ng ilang sandali pero umiwas lang ito ng tingin. Gabi na, Samantha. Malamig dito. Tawag ni Blake. Oo nga.
Sige, magpapahinga na ako. Maiwan na muna kita dito. Pag-iwas naman ni Stella at nagmamadaling umalis pero hinabol siya ni Blake at nahawakan siya nito sa kanyang braso. Iniiwasan mo ba ako, Samantha? Ano nagawa ko para iwasan mo ko? Diretsong tanong naman ni Blake habang nakatitig kay Stella. Hindi, Blake. Pagod na rin kasi ako. Gusto ko na rin magpahinga. Do not give me that, Samantha. Nararamdaman ko. Hindi ako manhid para hindi maramdaman na buong araw mo kong iniiwasan. Ano nagawa ko? Tell me. I'm sorry. Ani Blake na tila hirap na hirap. Nothing, Blake. Nothing. Wika na Stella at hindi pa rin makuha ang tumingin kay Blake. I need to know, Samantha, so I can make it right. Huwag mo naman akong iwasan. Huwag naman ganito. Sagot ni Blake na himig na kikiusap. Just let me go. Gusto ko lang magpahinga. Sagot ni Stella. No. Sabihin mo sa akin bakit nagdaman lang akong iniiwasan. Ayoko ng ganito, Samantha. Hindi ko kaya na iniiwasan mo lang ako. Sagot ni Blake na mas na humigpit na magkakahawak sa braso ni Samantha. I said nothing, Blake, so just let me go. Ayoko lang makausap ka, that's it. Ani Stella hindi na rin nakatiis dahil malakas na naman ang kabog ng dibdib niya. Sa narinig, marahas na nila ni Blake ang braso ni Stella na hawak pa rin niya papalapit sa kanya. He cannot take it anymore. Walang sabi-sabay maalam niyang hinalikan si Samantha. A kiss full of love and passion. Nanlaki ang mga mata ni Stella dahil sa ginawa ni Blake. Hindi siya makagalaw. Blake took the opportunity to deepen the kiss. He is kissing Samantha like there's no tomorrow na parang ito ang tamang gawin sa mundong ito. Hindi na namalayan ni Samantha nakapikit na siya and she is already answering Blake's kisses. Hindi na niya kontrolado ang katawan niya as if it has its own mind. Pero sa pagpikit ng mga mata niya, bigla niya nakita mukha ni Alden. Ang lalaking mahal na mahal siya. Biglang-bigla na itulak na si Blake. Biglang tumulo ang luha sa mata niya habang tumatakbo palayo kay Blake. Samantha! Samantha, wait! Samantha! Tawag ni Blake dito pero hindi na siya nito nilingon. Naihilamos na lang ni Blake ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mukha. Why do you keep on running away from me, Samantha? Sigaw naman ni Blake nang maiwan sa doon mag-isa. Samantalang si Stella na may umiyak na sa loob ng kanyang tent. Sorry, Alden, hindi ko sinasadya. Wika ni Stella sa kanyang sarili. Kapag ko ay natalala lang si Stella habang hawak ang kanyang labi, nahinag ka ni Blake kanina. Lucas! Ani Stella sabay ang maring pagpikit ng kanyang mga mata at pagbagsak ng mumunting luha. Sa ikatlo at huling araw na sa probinsya ay talagang hindi na kinakausap ni Stella si Blake. Pinilit pa rin ni Blake na makalapit kay Samantha kahit pa todo iwas ito sa kanya. Samantha! Not now, Blake. I don't want to talk to you. Samantha, talk to me, please. I said not now, Blake. Can you just let me be? Bigla naman sagot ni Stella. Hindi na nakapag-react pa si Blake dahil tinalikuran na niya si Stella. Hindi pa rin nakatis si Blake. Hinintay niya si Stella malapit sa kanyang tent para makausap. Pero bigo siya dahil hindi na halos sumihiwala yung mga bodyguards ito sa kanya. Matapos makapananghalian, naganda na sila upang umuwi. Blake is restless. Hindi niya alam ang gagawin niya kay Samantha. Ayaw siyang kausapin ito kahit tingnan man lamang. Hanggang sa lumapag ang sinakyan niya eroplano sa Maynila na hindi talaga kinausap o sinilyapan man lang ni Stella si Blake. Tulala lang siya sa isang tabi at hindi rin kumikibo. Wala pa rin sa sarili sa Samantha hanggang sa makarating na siya sa Villa Contessa. Nagulat na lang siya na may magsalita na makapasok siya ng bahay. Mukhang totoo nga ang narinig kong balita. You are really back. Anang isang tinig sa sala ng villa. Ana? Ani Stella nagulat sa kaibigang matagal niyang hindi nakita. Did you miss me? Ani naman ni Ana nang nagtindig kay Stella. Ana! God, I miss you! Wika ni Stella at walang sabi-sabing sinugod sa ng yakap ang kaibigan. Nagkwentuhan lang sila magkaibigan magdamag dahil doon ito nagpalipas ng gabi pero hindi pa binanggit ni Stella tungkol kay Blake. Ipinakilala rin ni Stella ang kaibigan kay Alden when they chatted online. Maagang gumising ang dalawa kahit mga puyat dahil na rin sila kasanayan. Nasa kusina sila ng mga oras na yon na may mag-doorbell at si Ana nagpresentang magbukas ng pinto. Blake? Wika ni Ana tila managulat na makita kung sino nasa pinto. Ana, nandyan ba si Samantha? Talon ni Blake na makilala ang kaharap. What are you doing here, Blake? Shouldn't be you out of her life? Maanghang namang tanong ni Ana dahil maging siya, hindi pa rin nakakalimutan na nakaraan. It is a long story, Ana. Gusto ko sana siya makausap. Please, let me in. Pakiusap naman ni Blake. No, Blake, go away. You're not healthy for Stella. Ani Ana at saka sinenya sa mga guards na paalisin na ito. Bumalik na si Love si Ana matapos itong palisin si Blake. Sinong tumating, Ana? Tanong naman ni Stella. Nothing. Nagkamali lang. Sagot ni Ana ang pinagkibit balikat na lang ni Stella. Nag-aalmusal ang dalawa nang biglang magtanong si Ana. Have you seen Blake, Stella? Tanong naman ni Ana. Hindi agad nakasagot si Stella sa tanong ng matalik na kaibigan.
I think I know the answer. Stella, look, I know how you went through hell. Are you still in love with him? Tanong naman ni Ana. Ana, pinatawad ko na si Blake. Ayoko na magtanim ng galit. Pagod na ako. Magkaibigan na lang kami. Sagot ni Stella. Nag-aalala ako, Stella. Ako ang buhay na patunay kung gaano ka naghirap noon. Muntik na ako mawala ng best friend. I don't ever wanna see you looking so lifeless again dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ana. Hindi na mangyayari ulit yon. Magkaibigan na lamang kami at isa pa, may Alden na ako sa buhay ko ngayon. Mahal mo pa ba siya, Stella? Ani Ana habang titig na titig sa kaibigan. Mahal ko si Alden. Siya nang mahal ko, Ana. Sagot ni Stella na hindi makatingin sa kaibigan. Hindi na kumibo si Ana but she is lost deep in her thoughts. Sana nga, Stella, yung sinasabi mo talagang nararamdaman mo at hindi mo lang sinasabi yan para kumbinsin ang sarili mo. Anang isip ni Ana. Kinabukasan bumisita si Stella sa site ng pinapating museum ng kanyang ama. Wala ron si Blake nang dumating siya kaya namanatag naman agad si Stella. Naroon siya sa site na makatanggap siya ng tawag mula kay Don Julio. Pinapapunta siya nito sa opisina dahil gusto raw siya makasalo sa pananghalian. Pinunta naman niyang matanda nang sabihin nitong wala doon si Blake. Habang papasok siya, inaalala niyang unang beses na tumuntong siya sa lugar na iyon. She smiled bitterly at the thought pero tumuloy pa rin siya para kay Don Julio. Hi, Lolo Julio. Bati naman ni Stella. Iha, you're here. How are you, Lo? Tanong naman ni Stella. I'm good. I am done here. Shall we? Ani Don Julio kaya lumabas rin sila agad sa opisina nito. Nagbubulungan ang mga empleyado sa pagdaan nila. Siya pala yung asawa ni Sir Blake, no? Anang isa sa mga empleyado. Ang ganda naman pala talaga ng asawa ni Sir. Wika pa ng isa. Parang artista naman pala yung asawa ni Sir. Dagdag pa ng isa. Pasensya na sa mga empleyado, Iha. Hinging paumanhin naman ni Don Julio. It's alright, Lolo. Not your fault. Sagot ni Stella. Na makarating sila sa restaurant, nagsalita si Don Julio ng kanyang pakay. Samantha, it's gonna be my birthday in 4 days. Sana mapagbigyan mo naman ako na pumunta ka sa birthday ko. Tila may himig ng pakikiusap sa matanda. Bahagyang napaisip si Stella pero hindi naman niya matitiis si Don Julio. Matatanggihan ko ba naman kayo, Lolo? Sagot ni Stella sabay ngiti sa matanda. Thank you, Iha. Alam ko hindi madali ang sitwasyon mo pero gusto ko lang naman makasama ang mga mahahalagang tao sa buhay ko. Wala po yun, Lolo. It's your birthday and I definitely wanna be there. Nakangiting sagot ni Stella. Noon naman nila nakitang pumasok sa restaurant si Beatrice. Lumapit sa kanila dahil na rin hindi dito gusto maging bastos sa harapan ni Don Julio. Good afternoon, Don Julio. Stella, ani Beatrice. Good afternoon, Beatrice. Balik na bati ni Don Julio. Good afternoon, Beatrice, or should I call you Samantha, as how you introduce yourself with my father? By the way, anong pakiramdam maging asawa ni Blake? Ani Stella na hindi napigilan ng inis. What do you mean by that, Samantha? Tanong naman agad ni Don Julio. Oh, nandito na rin pala ang asawa mo, Beatrice. Sorry, Lolo. Sila lang po ang tanongin nyo. I really have to go. May meeting pa po ako with the French ambassador. Wika ni Stella na makitang parating din si Blake. Humalik na agad si Samantha kay Don Julio at tuloy nang umalis. Hindi naman makalapit si Blake dahil hindi na rin sa mga bodyguards ito. Nung makaalis si Stella, doon lang tila kamawala ang inis na nalalaman ni Don Julio. What is the meaning of that, Blake? Answer me right now. Ani Don Julio sa isang maigting na tinig. Lolo, answer my question, Blake. Blake introduced me to Count Marshall Blanc as his wife named Samantha. Sagot ni Beatrice na nakatungo na. You did what? Ani Don Julio kay Blake na hindi na mapigilan ang iritasyon sa tinig. Sorry, Lo. Nagipit ako ng oras na yun. He wants to meet my wife. Paliwanag naman ni Blake. And you little piece of shit brought someone else right in front of your wife and father-in-law? Ang galing, Blake. Iniisip ko kung gaano kagalit si Count Marshall ngayon. He doesn't know, Lolo, that I'm Samantha's husband. Wika ni Blake. Are you really that naive, Blake? At sa tingin mo ganun katangang ama ni Samantha? Might as well just give her up, Blake. No wonder Samantha hates you. Sinabi mo sa akin na mahal mo siya. Sinuportahan kita pero ginagawa mo mga ganyang bagay? Nung una sinabi ko sa'yo sabihin sa'yo ang totoo. I am trying to protect the deal, Lolo. Depensa naman ni Blake. Yun ang paraan niya para makita ko anong klaseng lalaking pinakasalan ng kanyang anak. And you failed big time. Kung ako siya, hindi kita hayaang makasamang anak ko. Put that in mind, Blake. Ani Don Julio bago tumayo at tinilikuran ng apo. Hindi naman nakapagsalita si Blake at si Beatrice ang pumasok sa katimikan. Sorry, Blake. No, tama naman si Lolo eh. Kasalanan ko to at hindi ko na alam kung paano ko pa to aayusin. Wika na Blake na naihilama sa lang kamay sa kanyang mukha. Habang nasa sasakyan naman ni Stella, hindi niya mapigilang hindi mag-isip. May dulot pa rin sakit na makita si Blake na iba ang kasama. Hindi ito maaari. Tapos na ako sa kanya. Wika ni Stella sa kanyang isip.
Dahil sa madalas sa pagkikita ni Samantha at Blake, mabuo kayang muli ang pagmamahal ni Samantha sa kanyang asawa? Pipiliin ba niyang maging marupok o susundin ang dinidikta ng isip na tapos na sila ni Blake at si Alden ang mahal niya? Lahat ng iyan sa susunod nating kabanata.